Sa tahimik na baybayin ng General Santos, ang magkapatid na sina Julio at Andres ay gumubugol ng ilang araw sa dagat gamit ang kanilang traditional fishing lines. 4 na araw na silang nasa laot, at may bigat sa kanilang dibdib, walang mahuling tuna. Sa ika-4 na araw, habang unti-unti nang nawawala ng pag-asa, naramdaman ni Julio ang isang mahinang kalabit sa kanyang linya. Andres, gumalaw ang linya, sigaw niya, ang kanyang boses ay mayroong pananabik. Dali-dali silang nagsikap na hatakin ang linya. Ang kanilang mga matay nagliliwanag sa posibilidad na ito ang simula ng kanilang swerte. Ngunit nang lumitaw sa ibabaw ng tubig ang kanilang huli, isang maliit na tuna lamang ito, hindi sapat upang tugunan ang kanilang pangangailangan. Hindi ito ang inaasahan natin, pero ito ay pera pa rin, sabi ni Andres, pilit pinapanatili ang positibong pananaw. Tumango si Julio, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Oo, ngunit kailangan na nating umuwi. Paubos na rin ang ating supply. Nag-usap ang magkapatid habang bumabalik sila sa dalampasigan. 4 na araw, Andres. 4 na araw at ito lang ang ating nahuli, ani Julio, habang maingat na inilalagay ang maliit na tuna sa kanilang bangka. May mga araw talagang ganito kuya. Marahil sa mga susunod na araw ay mas magiging mabuti, sagot ni Andres, subalit alam niya sa kanyang puso na kailangan nilang mag-isip ng ibang estratehiya. Habang papalapit sila sa Pampang, pinag-uusapan nila ang kanilang mga susunod na hakbang. Kailangan nating maghanap ng bagong lugar o marahil bagong paraan ng pangingisda. Hindi na natin masasandalan ang dati nating mga pamamaraan, pahayag ni Julio, determinadong makahanap ng solusyon. Sa pagtapak nila sa dalampasigan, dala nila ang maliit na tuna at isang mabigat na hamon na muling makabangon mula sa sunod-sunod na kabiguan. Matapos ang 4 na araw ng kabiguan at isang maliit na huli, nagmuni-muni sina Julio at Andres sa kanilang bangka habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay puno ng mga kulay ng apoy at ginto, ngunit ang kanilang mga puso ay may mabigat na pangamba. Sa tingin mo, saan tayo nagkakamali kuya? Tanong ni Andres habang inaayos ang kanyang fishing line. Hindi ko alam Andres. Siguro nga tama ka, baka nasa maling lugar tayo, sagot ni Julio, habang nakatitig sa malawak na dagat na unti-unting nilalamon ng dilim. Bukas, subukan natin sa hilagang bahagi, malapit sa Gulf Point. Bihira tayong pumunta doon. Oo, baka doon mas maraming isda. Sana lang, hindi pa ito nasasalanta ng mga ilegal na mangingisda, pag-asam ni Andres, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Mahirap na kung mawalan tayo ng lugar na pagkukunan ng ating ikabubuhay. Habang inihahanda nila ang kanilang gamit para sa susunod na araw, nagbigkas si Julio ng isang malalim na tanong. Naisip mo ba kung ano ang gagawin natin kung hindi na talaga tayo makahuli ng sapat na isda? Hindi naman natin kayang maghanap ng ibang trabaho sa ngayon. Napabuntong hininga si Andres. Hindi ko alam kuya, marahil kailangan nating mag-isip ng ibang paraan para kumita. Pero hanggat maaari, ayokong iwan ang dagat. Ito na ang buhay natin. Tama ka, ako man, hindi ko maisip na iwan ang dagat, tugon ni Julio, ang kanyang mga mata ay nagningning sa ilalim ng bituin. Siguro kailangan lang natin ng kaunting swerte. Sana nga ay nasa Gulf Point na ang kasagutan sa mga problema natin. Nagtulungan silang ihanda ang kanilang bangka, sinigurado na lahat ng kailangan ay nakasakay at handa na para sa maagang paglalayag kinabukasan. Bago sila natulog sa kanilang munting bahay, nag-alay sila ng dasal sa mga bituin, hinihiling na gabayan sila ng dagat at dalhin sa lugar kung saan sila maaaring umani ng masaganang huli. Kuya, anuman ang mangyari bukas, magkasama natin itong haharapin, wika ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pag-asa. Ngumiti si Julio, oo magkasama natin itong haharapin. Tulad ng lagi nating ginagawa. At sabay silang tumingin sa kalangitan, hinahanap ang pinakamaliwanag na bituin, umaasa na sa susunod na araw ay magbabago ang kanilang kapalaran. Habang naglalayag sina Julio at Andres patungo sa Gulf Point, nadama nila ang tahimik na kilabot ng madilim na karagatan sa ilalim ng kumikinang na buwan. Ang dagat ay parang salamin na sumasalamin sa kalangitan, tahimik ngunit mayroong misteryo. Bigla, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa ilalim ng tubig, na tila isang ilaw mula sa ibang mundo. Ang sinag ay malakas at malinaw, at ito'y gumuhit sa ibabaw ng dagat na parang tumatawag sa kanila. Andres,
Nakikita mo ba yun? Tanong ni Julio, habang itinuturo ang hindi pangkaraniwang liwanag sa tubig. Oo kuya. Ano kaya yun? Hindi naman yan mukhang ilaw mula sa ibang bangka, sagot ni Andres. Ang kanyang boses ay halo ng pagkamangha at pagkabahala. Marahan na binawasan ni Julio ang bilis ng kanilang bangka, habang pareho silang nakatitig sa kumikislap na liwanag. Lumalapit ito, Andres. Dapat ba tayong matakot? Naaalala mo ba ang sinabi ni Lola tungkol sa mga espiritu ng dagat? Baka isa ito sa kanila, sabi ni Andres, habang unti-unting nararamdaman ang kaba sa kanyang dibdib. O baka isa itong mabuting senyales. Dapat nating alamin, sagot ni Julio, kahit ang kanyang kamay ay mahigpit ang pagkakahawak sa bangka, handa sa anumang maaaring mangyari. Habang papalapit ang liwanag, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang babae, malinaw at kumikinang, na tila gawa sa tubig at liwanag. Siya ay lumulutang sa ibabaw ng tubig, ang kanyang buhok ay umaalon sa hangin, at ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng sinag na kanyang pinanggalingan. Magandang gabi mga anak ng dagat, wika ng babae, ang kanyang tinig ay parang alon na humahampas sa dalampasigan. Sina Julio at Andres ay napatitig sa kanya, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sino ka? Halos sabay na tanong ng magkapatid, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ako si Marikit, ang diwata ng karagatang ito. Nakita ko ang inyong paghihirap at nais kong mag-alok ng tulong, sagot niya, ang kanyang mga mata ay tumitingin ng diretso sa kanilang mga kaluluwa. Paano mo kami matutulungan? At bakit? Tanong ni Julio, ang kanyang boses ay nag-aalinlangan pa rin. Nakita ko ang inyong katapatan at pagsisikap sa pangingisda. Nais kong ibalik ang kasaganaan sa inyong buhay sa tulong ng isang regalo, wika ni Marikit, habang unti-unti niyang inilahad ang kanyang mga kamay na may hawak na tambuli, na tila mula sa isang malaking seashell. Kuya, dapat ba tayong maniwala dito? Bulong ni Andres, ang kanyang boses ay halo ng pag-aalala at pag-asa. Kung ito ang magbibigay ng isda sa atin, handa akong maniwala at sumubok, sagot ni Julio, matapos ang ilang sandaling pag-iisip. Ang kanyang desisyon ay puno ng determinasyon, handang harapin ang anumang kahihinatnan para sa kanilang kabuhayan. Ang tambuling ito ay may kapangyarihan na makaakit ng mga isda sa inyong paligid, wika ni Marikit, ang kanyang boses ay tila musika ng karagatan. Paano kami makakasiguro na totoo ang iyong sinasabi? At bakit mo kami tutulungan? Tanong ni Julio, ang kanyang boses ay nanginginig hindi lamang sa takot, kundi pati na rin sa pag-asa. Si Marikit ay ngumiti, isang ngiti na tila nagdala ng init sa malamig na hangin ng dagat. Ako ang tagapagbantay ng mga yamang ito. Nasaksihan ko ang inyong kabutihan at paggalang sa karagatan. Hindi ko nais na ang mga tapat na puso ay magdusa dahil sa kasakiman ng iba. Si Andres, na ngayon ay mas mahinahon na, ay nagtanong, kung gagamitin namin ang tambuli, ano ang mga kondisyon. Ayaw namin na magdulot ito ng pinsala sa dagat na aming kinalakhan. Isang magandang tanong, tugon ni Marikit. Dapat ninyong tiyakin na ang inyong huli ay hindi hihigit sa kailangan para sa inyong kabuhayan. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang balanse ng ating karagatan. Si Julio, tumingin sa kanyang kapatid, at pagkatapos ay binalingan ng diwata. Tatanggapin namin ang iyong regalo Marikit, at pangako, gagamitin namin ito ng may kababaang loob at responsibilidad. Tama ang desisyon ninyo, sabi ni Marikit. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, ang tambuli ay lumipad papalapit sa magkapatid. Tandaan nyo ang dagat ay buhay. Ang inyong respeto at pag-aalaga sa kanya ay siya ring magbibigay ng yaman sa inyo. Habang unti-unting nawawala si Marikit sa liwanag, napuno ng bagong pag-asa ang puso ng magkapatid. Ang bigat ng mga nakaraang araw ay tila nabawasan, at ngayon, may kapangyarihan na silang magbago ng kanilang kapalaran. Sa pagkakatanggap ng tambuli mula kay Marikit, nagtataka man, ay hindi maikukubli ni Julio at Andres ang kanilang pasasalamat. Sa kanilang munting bangka, tahimik nilang pinagmasdan ang tambuli, isang instrumentong tila gawa sa pinakamalinis na kabibi na ngayon ay kanilang hawak. Hindi ako makapaniwala kuya, wika ni Andres habang dahan-daang hinahaplos ang tambuli. Isang diwata, isang mahiwagang tambuli, parang bagay lang sa mga kwento ni Lola. Si Julio, na may bahid pa rin ng pag-aalinlangan, ay tumugon, oo, pero narito na ito Andres. Totoo ang lahat, ngayon, nasa atin na ang kapangyarihang baguhin ang ating kapalaran.
Ngunit, paano kung may kapalit ito? Paano kung may masama na epekto? Narinig mo ang sinabi ni Marikit, Kuya. Gamitin natin ito ng may kababang loob, at huwag nating abusuhin. Marahil, ito ang susi para maibalik ang kasaganaan sa ating pangingisda sa tamang paraan, sagot ni Andres, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tama ka, dapat nating gamitin ito sa paraang makakabuti hindi lang sa atin, kundi sa buong karagatan, sabi ni Julio, na ngayon ay may ngiti sa kanyang labi. Bukas, sa unang liwanag ng araw, hihipan natin ang tambuli at tingnan natin ang magiging epekto. Habang papalubog ang araw at unti-unting dumilim ang kanilang paligid, ang kanilang isipan ay puno ng mga katanungan at posibilidad, ngunit higit sa lahat, ng pag-asa. Nakakatakot din, hindi ba? Ang biglaang pagbabago na dala ng tambuli, ani Andres, habang maingat na inilalagay ang tambuli sa isang ligtas na lugar sa bangka. Oo, ngunit sa bawat pagkakataon, ito'y may kaakibat na responsibilidad, sagot ni Julio. Responsibilidad natin na pangalagaan ang regalo na ito. Bukas, malalaman natin kung paano ito magbabago ng ating buhay. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang magkapatid. Pareho silang nakahiga sa kanilang bangka at nakatitig sa mga bituin, iniisip ang magiging bukas. Ang hangin mula sa dagat ay daladala ang halimuyak ng asin at pangako ng bagong simula. Kasabay ng unang sinag ng araw, hinawakan ni Julio ang tambuli, tinimbang-timbang ito sa kanyang kamay, bago niya ito dahan-daang inilapit sa kanyang bibig. Handa ka na ba, Andres? Tanong niya, habang ang kanyang mga mata ay nagtatanong din kung tama ba ang kanilang ginagawa. Oo, kuya. Hipan mo na. Tingnan natin kung talagang gumagana ang mahika ni Marikit, sagot ni Andres, puno ng pag-asa ngunit may halong kaba. Sa pag-ihip ni Julio sa tambuli, isang malalim at malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong dagat, tila nagmumula sa kaibuturan ng karagatan mismo. Sandali silang natahimik, nag-aabang sa magiging resulta ng kanilang ginawa. Hindi nagtagal, nagsimulang gumalaw ang mga linya na kanilang inihanda. Kuya, tingnan mo, sigaw ni Andres, habang tinuturo ang mabilis na paggalaw ng kanilang fishing lines. Pareho silang kumilos ng mabilis, hinahawakan ng kanilang mga linya na ngayon ay tila nabubuhay. Naramdaman nila ang lakas ng mga isdang nakakagat sa mga linya. Hawakan mong mabuti, Andres. Malalaki ang mga ito, sigaw ni Julio habang pinipigilan ang linya na muntik nang makawala sa kanyang kamay. Isa-isang hinila nila ang mga linya, at isa-isa ring lumitaw sa ibabaw ng tubig ang tatlong malalaking tuna, bawat isa ay kumikislap sa ilalim ng araw. Ang kanilang pagod ay agad na palitan ng tuwa at gulat sa laki ng kanilang mga huli. Nakakamangha, kuya. Hindi ako makapaniwala, bulalas ni Andres, habang magkasama nilang inaangat ang mga huling isda papasok sa bangka. Totoo nga ang sinabi ni Marikit, pero alalahanin natin ang kanyang babala, gamitin natin ito ng tama at huwag abusuhin, paalala ni Julio, ang kanyang boses ay seryoso sa kabila ng kanilang tagumpay. Habang naglalayag pabalik sa Pampang, ang magkapatid ay puno ng pag-uusap tungkol sa kanilang hinaharap. Ito na ang simula ng bagong kabanata sa ating buhay, Andres. Dapat nating tiyakin na ang bawat hakbang ay patungo sa kabutihan, hindi lamang para sa atin kundi para sa buong dagat, sabi ni Julio, habang marahan na hinahaplos ang tambuli na ngayon ay simbolo na ng kanilang pag-asa at responsibilidad. Oo, kuya. Gamitin natin ito para makabangon at hindi para mang-abuso. May tiwala ako sa atin, sa ating pagpapasya, tugon ni Andres, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na karagatan, tila nakikita ang isang masaganang hinaharap na puno ng pag-asa at pangako. Nang magbalik sina Julio at Andres sa dalampasigan ng General Santos, bitbit nila ang tatlong malalaking tuna na agad nakakuha ng pansin mula sa mga kapwa mangingisda at mga usisero. Sa kanilang paghakbang pabalik sa Pampang, ramdam nila ang bigat ng kanilang huli, at ng kanilang kinita na umabot sa 98,000 ang kabuuang halaga ng tatlong isda. Napakalaki naman ng mga isdang iyan. Paano nyo nagawa yan? Sigaw ni Mang Dante, habang lumalapit siya na may halong pagtataka at paghanga. Napakaswerte lang po namin ngayon, Mang Dante, sagot ni Julio, pilit itinatago ang lihim ng tambuli. Pinili nilang huwag munang ibahagi ang tungkol sa mahiwagang regalo mula kay Marikit, alinsunod sa kanilang napagkasundoan na protektahan ang kanilang bagong yaman. Habang ibinababa nila ang mga huli mula sa bangka, lumapit si Aling Mirna, isang kilalang negosyante ng isda sa bayan.
Julio, Andres, baka interesado kayo, bibilhin ko ang mga yan sa magandang presyo. Kailangan ko ng malalaking isda para sa isang kliyente sa syudad. Pagkatapos ng maikling tawaran, nagkasundo sila sa halagang 98,000. Isang makabuluhang halaga na sapat para sa maraming pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakaramdam ng ginhawa ang magkapatid, ngunit kasabay nito ang kaba sa maaaring epekto ng kanilang biglaang swerte. Siguraduhin nyo lang na patuloy ang ganitong huli, ha? Marami pa akong kliyente na naghahanap ng ganito, sabi ni Aling Mirna habang binibilang ang pera. Sa sandaling umalis si Aling Mirna, lumapit ang kanilang ina na si Aling Teresa. Mga anak, saan galing ang mga ito? Hindi biro ang halaga ng inyong mga huli ngayon, tanong niya, puno ng pag-aalala at kuryosidad. Sina Julio at Andres ay nagkatinginan, nagpasyang panatilihin pa rin ang kanilang sikreto. Swerte lang po, inay. Sana'y magtuloy-tuloy, sagot ni Julio, habang pinipilit panatilihin ang mahinahon na boses. Si Aling Teresa, bagaman may bahid ng pagdududa, ay nagpakita ng suporta. Mabuti kung ganun. Tandaan nyo lang na anumang biyayang dumarating, may kaakibat yang responsibilidad. Huwag nyo sanang kalimutan yun. Sa pagtatapos ng araw, nagtungo ang magkapatid sa kanilang tahanan, dala ang malaking halaga ng pera at ang lihim na kanilang pinanghahawakan. Ang tagumpay nila sa araw na iyon ay hindi lamang simbolo ng kanilang kahusayan bilang mga mangingisda, kundi pati na rin ng bagong hamon sa kanilang integridad at pagpapasya sa hinaharap. Sa sumunod na mga araw, habang patuloy ang masaganang pangingisda ni Julio at Andres, kumalat ang balita tungkol sa kanilang di pangkaraniwang huli hanggang sa malalayong lugar ng General Santos at sa karatig na mga bayan. Maraming mga mangingisda at mga usisero ang dumayo upang makita kung totoo nga ang mga usap-usapan. Isang hapon, habang inihahanda ng magkapatid ang kanilang bangka para sa panibagong paglalayag, lumapit sa kanila si Mang Ernesto, isang mangingisda mula sa kabilang bayan. Julio, Andres, totoo ba ang mga naririnig ko? Na kayo'y nakakahuli ng malalaking isda araw-araw, tanong niya, puno ng kuryosidad at bahagyang pagdududa. Si Julio, na nag-aayos ng mga kawil, tumingin kay Mang Ernesto at ngumiti. Opo Mang Ernesto, medyo maswerte kami nitong mga nakaraang araw, sagot niya, pinipiling huwag banggitin ang tungkol sa tambuli. Maswerte, ha? Baka naman may sekreto kayo dyan na pwedeng ibahagi sa amin, biro ni Mang Ernesto, ngunit may halong seryosong tono. Si Andres, na nakikinig sa kanilang usapan habang inaayos ang laman ng bangka, ay sumali sa pag-uusap. Wala po kaming itinatagong sekreto Mang Ernesto. Siguro'y nasa tamang lugar lang kami sa tamang oras, sabi niya, umaasang tatanggapin nito ang paliwanag. Nagtawanan sila, ngunit sa likod ng mga tawang iyon ay may bahid ng tensyon at pag-aalala. Si Mang Ernesto, hindi lubos na kumbinsido, ay tumango na lamang at nagpaalam, sige, basta't kung may maituturo kayo sa akin, sabihan nyo lang ako. Lahat tayo rito ay naghahanap ng magandang huli. Pagkaalis ni Mang Ernesto, sinabihan ni Julio si Andres. Kailangan nating maging mas maingat, Andres. Hindi natin alam kung sino ang maaaring magkaroon ng ibang intensyon sa paglapit sa atin. Sumang-ayon si Andres, ang kanyang mukha ay seryoso. Oo kuya, pero, hanggat maaari, ayoko sana na maging dahilan ito ng inggit o problema sa iba. Mahirap na kung magkaroon ng alitan. Habang naglalayag sila palayo sa pampang, tahimik nilang pinag-usapan ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanilang swerte. Pareho nilang naramdaman ang kahalagahan ng pagiging matapat, at tapat sa kanilang pamayanan, ngunit alam din nila na ang ilang bagay, tulad ng regalo ni Marikit, ay mas mainam na manatiling lihim upang mapanatili ang balanse at kaayusan. Mahirap magtago ng sikreto, lalo na kung ito'y nakakabuti sa atin. Ngunit alam natin ang babala ni Marikit, sabi ni Julio, habang pinagmamasdan ang malawak na karagatan. Oo, ang karagatan ay nagbigay sa atin, ngunit dapat nating alalahanin na hindi lamang tayo ang umaasa sa kanya. Kailangan nating protektahan ang regalo na ito, hindi lang para sa atin kundi para sa lahat, sagot ni Andres, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Sa paglubog ng araw, ang magkapatid ay nagpasyang panatilihin ang kanilang lihim, hindi dahil sa takot o pag-iimbot, kundi dahil sa pagnanais na protektahan ang kanilang pamayanan mula sa posibleng kasakiman at kaguluhan. Ang pagbabalik nila sa karagatan ay hindi lamang isang paghahanap ng yaman,
kundi isang paglalakbay sa mas malalim na pag-unawa sa kanilang tungkulin bilang tagapag-alaga ng dagat. Sa kanilang pagpapatuloy sa paglalayag, napuno ng tensyon at pag-asa ang bangka ni Julio at Andres. Matapos ang maiksing pag-uusap tungkol sa pag-iingat sa kanilang lihim, nagdesisyon silang subukan muli ang tambuli. Habang lumalalim ang araw at ang tubig ay kumikinang sa sinag ng hapon, hinihipan ni Julio ang tambuli. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa paligid, napakalakas at malinaw, at tila ba tinatawag ang mga isda mula sa kailaliman ng dagat. Hindi nagtagal, nagsimula silang makaramdam ng matinding panginginig sa kanilang mga linya. Andres, dali, tingnan mo, sigaw ni Julio, habang hinihila ang kanyang linya na ngayon ay lumalaban ng husto. Sa kanilang pagsusumikap na kontrolin ang mga linya, isa-isang lumitaw ang 4 na malalaking tuna, bawat isa'y mas malaki kaysa sa karaniwan. Ang bawat hila ay isang pagsubok sa kanilang lakas at determinasyon. Grabe ito kuya, hindi ako makapaniwala sa laki ng mga ito, bulalas ni Andres habang pinipilit niyang hawakan ang kanyang linya, na ngayon ay tila gustong kumawala. Tulungan nilang inangat ang mga malalaking tuna papunta sa kanilang bangka. Ang bigat ng bawat isa ay sumubok sa kanilang kakayahan at sa tibay ng kanilang bangka. Sa sandaling lahat ng tuna ay ligtas na nasa loob ng bangka, kapwa sila napaupo sa sahig, hingal at pawisan ngunit mayroong kasiyahan. Kuya, kailangan nating pag-isipang mabuti ito. Hindi biro ang mga huli na ito. Baka magsimula ng maghinala ang iba, sabi ni Andres, habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Si Julio, na nakatingin sa malayo ay sumang-ayon. Tama ka, kailangan nating maging mas maingat. Ayaw kong maging sanhi ito ng inggit o galit mula sa ibang mangingisda. Nang makabalik sila sa dalampasigan, sinalubong sila ng mga pamilyar na mukha, na ngayon ay may halong pagtataka at kasiyahan sa kanilang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, minabuti ng magkapatid na magpakumbaba at magpaliwanag ng kanilang swerte, sa mas simpleng paraan. Habang inaayos ang kanilang mga gamit at iniisip ang araw na dumaan, napagkasunduan nila na ang kanilang mahiwagang pangingisda ay mananatiling lihim, hindi lamang para sa kanilang seguridad kundi para na rin sa kapayapaan ng kanilang komunidad. Ang mga huli nilang tuna ay hindi lamang simbolo ng kanilang tagumpay, kundi pati na rin ang responsibilidad na dala ng isang mahiwagang regalo. Halos gabi na pagkatapos ng kanilang masaganang pangingisda, dumating si Mr. Takahashi, isang mayamang negosyanteng Hapon. Ang kanyang pagdating sa General Santos ay dala ng mga usap-usapan tungkol sa pambihirang huli ni Julio at Andres. Sa isang mapayapang hapon, habang inaayos ng magkapatid ang kanilang mga gamit sa dalampasigan, nilapitan sila ni Mr. Takahashi, kasama ang kanyang interpreter. Magandang hapon, ako si Mr. Takahashi. Narinig ko ang tungkol sa inyong kahanga-hangang mga huli. Interesado akong bilhin ang inyong mga isda para dalhin sa Japan at ibenta sa mga sikat na sushi restaurant. Pagpapakilala niya, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at seryosong interes. Si Julio, na may bahagyang pag-aalangan, ay tumingin kay Andres bago sumagot. Magandang hapon po, Mr. Takahashi. Nakakataba ng puso na malaman na umabot na sa inyo ang balita tungkol sa aming huli. Si Mr. Takahashi, na may direktang tingin, ay nagpatuloy. Nais kong mag-alok ng 150,000 para sa 4 na malalaking tuna na inyong nahuli. Ito ay magandang presyo, na sa tingin ko ay tama para sa kalidad ng inyong mga isda. Ang magkapatid ay nagpalitan ng tingin. Ito'y malaking halaga, Mr. Takahashi, sagot ni Andres, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at pagtataka. Oo. Ito ay isang oportunidad para sa inyo na umunlad at marahil ay palawakin pa ang inyong pangingisda, dagdag ni Mr. Takahashi, tila binabasa ang kanilang mga pag-aalangan. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, tinanggap ng magkapatid ang alok ni Mr. Takahashi. Ang 150,000 ay cash na ibinigay, at ang 4 na malalaking tuna ay maingat na inihanda para sa kanilang paglalakbay patungong Japan. Ilang araw matapos ang unang transaksyon, bumalik si Mr. Takahashi sa General Santos, dala ang balita ng kanyang kasiyahan sa kalidad at laki ng mga tuna na binili niya kina Julio at Andres. Sa pagkakataong ito, may dala siyang mas malaking alok, ang regular na pagbili ng 30 malalaking tuna bawat linggo upang ipadala sa Japan para sa mga kilalang sushi restaurant. Sa muling pagbisita ni Mr. Takahashi, sinalubong siya ng magkapatid sa kanilang munting tahanan kung saan sila nag-usap.
Nakaupo silang lahat sa paligid ng lumang mesa sa kusina, na may simpleng handang kape at biskwit. Julio, Andres, nasiyahan ang aking mga kliyente sa kalidad ng inyong isda. Kaya naman, nais kong mag-alok ng kontrata para sa regular na supply ng 30 tuna linggo-linggo, sabi ni Mr. Takahashi, diretso at seryoso ang tono. Nagpalitan ng tingin ang magkapatid, parehong nag-iisip kung sapat ba ang mga hakbang na ito para pangalagaan ang kanilang karagatan. Ito po ay isang malaking desisyon. Maaari po ba kaming humingi ng ilang araw upang pag-isipan ito? Hiling ni Julio. Siyempre, bibigyan ko kayo ng panahon. Mahalaga na komportable kayo sa ating kasunduan, sagot ni Mr. Takahashi. Pagkaalis ni Mr. Takahashi, agad na nagpulong ang magkapatid kasama ang kanilang nanay at ilang matatandang mangingisda sa nayon. Pinag-usapan nila ang mga potensyal na benepisyo at panganib ng alok. Andres, Julio, bigyan natin ng halaga hindi lang ang kasalukuyan, kundi pati na rin ang bukas ng ating dagat at komunidad, dagdag ni Aling Teresa, malumanay ngunit may diin ang boses. Nang gabing iyon, matapos ang pag-uusap kay Mr. Takahashi, nagpulong sina Julio at Andres sa kanilang munting bahay sa tabing dagat. Ang tahimik na hampas ng mga alon sa dalampasigan ay tila sumasabay sa bigat ng kanilang damdamin habang sila ay nahaharap sa isang mahalagang pagpapasya. Hindi makatulog ang magkapatid. Pareho silang nag-aalala sa hinaharap, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa buong komunidad. Nangangamba silang baka mag-overfish kung masyadong madami ang huhulihin nila, at sa hinaharap ay wala na silang mahuling isda. Kuya, napakalaki ng oportunidad na ito para sa atin at sa ating pamilya, panimula ni Andres, ang kanyang mga matay mayroong pag-aalala. Pero paano kung sa kagustuhan nating umunlad, masira naman natin ang ating dagat? Hindi ko yata kakayanin na makita yon. Si Julio, na mas may edad at karanasan, ay sumang-ayon. Tama ka, Andres. Iyan din ang bumabagabag sa akin. Kung tatanggapin natin itong alok ni Mr. Takahashi, dapat nating siguraduhin na hindi ito magdudulot ng kapahamakan sa ating karagatan. Dapat nating isipin hindi lang ang kasalukuyan kundi pati na rin ang hinaharap. Isang gabi, habang ang magkapatid na sina Julio at Andres ay nakaupo sa labas ng kanilang bahay, nagmumuni-muni at nag-aalala sa malaking desisyong kanilang kinakaharap, bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan si Marikit, ang diwata ng dagat. Ang kanyang presensya ay nagbigay liwanag sa paligid, na parang ang buwan at mga bituin ay sumasayaw sa kanyang paligid. Julio, Andres, malumanay na simula ni Marikit, ang kanyang tinig ay mahinahon at puno ng karunungan. Narito ako upang gabayan kayo sa inyong pagpapasya. Alam kong nahaharap kayo sa isang mahirap na sitwasyon. Naiintindihan ko ang tukso ng yaman na inaalok sa inyo, ngunit mahalaga na isipin ninyo hindi lamang ang inyong kasalukuyang kaginhawaan, kundi pati na rin ang kaligtasan ng ating mahal na dagat. Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay tila tumitingin ng diretso sa kanilang kaluluwa. Marikit, sagot ni Julio, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, kami po ay naguguluhan. Oo, malaki ang maitutulong ng perang ito sa aming pamilya, ngunit natatakot kami sa posibleng masamang epekto sa aming mahal na karagatan. Si Andres, na halos hindi makapaniwala na kausap muli nila ang diwata, ay nagdagdag, paano po ba namin masisiguro na hindi masisira ang aming dagat? Ayaw po namin na maging dahilan ng kanyang pagkasira. Si Marikit, na lumapit pa sa kanila at umupo ay nagbigay ng payo, ang karagatan ay buhay. At tulad ng lahat ng buhay, ito ay may hangganan sa kanyang kayang ibigay. Kung magpapatuloy kayo sa paghuli ng labis ng dami ng isda, maaaring hindi na ito makabawi. Kailangan ninyong magtakda ng mga limitasyon at siguraduhin na ang inyong pangingisda ay napapanatili ang balanse ng ating ecosystem. Ngunit Marikit, may paraan pa ba para kami kumita nang hindi namin sinisira ang karagatan? Tanong ni Julio, umaasang may solusyon ang diwata. Mayroon, sagot ni Marikit. Isaalang-alang ang pagtanggap ng alok, ngunit imungkahi ang isang plano kung saan kayo ay kukuha lamang ng bilang ng isda na maaaring mapalitan ng dagat nang hindi ito nasisira. Magtulungan kayo sa mga eksperto sa dagat at sa inyong komunidad para bumuo ng isang sustainable fishing program. Tiyakin na ang inyong mga hakbang ay makabubuti sa lahat, hindi lamang para sa inyo. Sa gabay ni Marikit, naramdaman ng magkapatid ang bigat ng kanilang responsibilidad, ngunit kasabay nito ay ang kaliwanagan sa landas na kanilang dapat tahakin.
Nagpasalamat sila sa diwata sa kanyang mga payo at nangakong gagawin ang lahat upang protektahan ang kanilang tahanang dagat. Nang maglaho si Marikit, nag-usap pa ang magkapatid sa ilalim ng mga bituin. Ngayon ay may mas malinaw na pag-unawa sa kanilang papel hindi lamang bilang mga mangingisda, kundi bilang mga tagapag-alaga ng karagatan at ang likas na yaman nito. Ang desisyon nila ngayon ay may gabay na, hindi lamang para sa kanilang sariling kapakanan kundi para sa kabutihan ng mas malawak na komunidad at ng kalikasan na kanilang kinabibilangan. Sa susunod na pagpupulong nila kay Mr. Takahashi, sina Julio at Andres ay may malinaw na pasya na kanilang ipapahayag. Ang araw ay maaliwalas at ang simoy ng hangin ay tila sumasang-ayon sa kanilang mahalagang desisyon. Sa muling pagharap nila sa negosyanteng Hapon, sa isang maliit na silid na kinalalagyan ng mga mapa ng pangingisda at mga larawan ng kanilang mga huli, dala ng magkapatid ang kanilang determinasyon. Nagsimula si Julio, Mr. Takahashi, nagpapasalamat po kami sa inyong alok at sa tiwala na ibinibigay ninyo sa amin. Si Mr. Takahashi, na nakikinig ng mabuti, ay tumugon, naiintindihan ko. Ano ang naging desisyon ninyo? Napag-isipan po naming mabuti ang inyong alok. Bagamat malaki ang tulong nito sa aming kabuhayan, mahalaga rin po para sa amin na protektahan ang aming dagat, pagpapatuloy ni Andres. Napagdesisyonan po namin na maaari lang po kaming magbigay ng hanggang 10 malalaking tuna kada linggo, hindi po ang 30 na inyong hinihiling. Si Mr. Takahashi, bagamat bahagyang nagulat, ay pinanatili ang pagiging mahinahon, iyan ay mas mababa sa inaasahan ko. Maaari ko bang malaman kung bakit ito ang inyong napiling bilang? Si Julio, na kumuha ng malalim na hininga bago sumagot, ay nagpaliwanag, sa aming konsultasyon sa mga eksperto sa marine biology at sa aming komunidad, napag-alaman namin na ang mas mataas na bilang na inyong hinihingi ay maaaring magdulot ng overfishing, at makasira sa ekolohikal na balanse ng aming karagatan. At dagdag pa, mahalaga para sa amin na mapanatili ang sustainability ng aming pangingisda hindi lamang para sa aming henerasyon, kundi pati na rin para sa mga susunod, dagdag ni Andres, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalasakit sa kanilang tahanang dagat. Si Mr. Takahashi ay sandaling tumahimik, pinoproseso ang impormasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay ngumiti ng marahan. Naiintindihan ko ang inyong mga pangamba at hinahangaan ko ang inyong pagpapahalaga sa kapaligiran. Sige, tatanggapin ko ang inyong alok na 10 tuna kada linggo. Siguraduhin natin na ang operasyong ito ay magiging kapaki-pakinabang hindi lamang sa atin kundi pati na rin sa inyong komunidad at sa inyong karagatan. Ang magkapatid ay kapwa nakahinga ng maluwag. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat na naunawaan at tinanggap ni Mr. Takahashi ang kanilang desisyon. Maraming salamat Mr. Takahashi. Sisiguraduhin po namin na ang aming pangingisda ay mananatiling responsable at sustainable, sabi ni Julio, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na ginhawa at kasiyahan. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nagkamay ang magkabilang partido bilang tanda ng kanilang bagong kasunduan. Habang naglalakad palabas ng silid, ang magkapatid ay nagpalitan ng tingin, parehong may ngiti sa kanilang mukha, ang kanilang desisyon ay hindi lamang nagdala ng pag-asa sa kanilang pamilya kundi nagbigay din ng proteksyon sa kanilang minamahal na dagat. Sa pag-usad ng mga araw, sina Julio at Andres ay masigasig na sumunod sa kanilang pangako kay Mr. Takahashi at sa kanilang komunidad. Sa bawat paglalayag, sinigurado nilang gamitin ang tambuli ng may kababang loob at pag-iingat, na palaging inaalala ang mga payo ni Marikit. Isang maagang umaga, habang sila'y nag-aayos ng kanilang mga kagamitan sa bangka, nag-usap ang magkapatid tungkol sa kanilang mga responsibilidad. Kuya, mahalaga talaga na panatilihin natin ang balanse sa ating pangingisda. Ayaw natin na maging dahilan ng problema sa hinaharap, sambit ni Andres, habang maingat na inilalagay ang tambuli sa isang ligtas na lugar. Tama ka, Andres. Dapat nating isipin hindi lang ang atin, kundi pati na rin ang kabutihan ng buong dagat. Ito ang ating tahanan, at responsibilidad nating alagaan ito, tugon ni Julio, na may halong pagmamalaki sa kanilang ginagawa. Sa kanilang paglalayag, madalas nilang kausapin ng iba pang mangingisda, hinihikayat sila na sumunod sa sustainable fishing practices. Isang hapon, habang sila'y naghahanda upang umuwi, lumapit sa kanila si Mang Rodel, isang matandang mangingisda na kilala sa kanilang lugar. Mga bata, napansin ko na maganda ang inyong mga huli pero hindi kayo lumalabis.
Ano ang sikreto ninyo? Tanong ni Mang Rodel, kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Si Julio, na laging handang magbahagi ng kanilang natutunan, ay sumagot, Mang Rodel, mahalaga po sa amin na panatilihin ang kalusugan ng dagat. Mahigpit kaming sumusunod sa limitasyon para hindi masira ang balanse ng ating karagatan. Si Andres, na nakatayo sa tabi ng kanyang kuya, ay idinagdag, Opo, Mang Rodel. Mahalaga rin po na tayong lahat ay magtulungan para maprotektahan ang ating dagat. Baka isang araw, maubos ang ating mga isda kung hindi tayo mag-iingat. Nakikinig si Mang Rodel at tumango. Salamat sa pagpapaalala. Maganda ang inyong ginagawa. Sana'y marami pang katulad ninyo. Sa pagtatapos ng araw, ang magkapatid ay umuwi na may kasiyahan sa kanilang puso. Hindi lamang nila na ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan, kundi nagawa rin nilang maging halimbawa sa kanilang komunidad. Ang responsableng pangingisda ay hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi para sa lahat ng umaasa sa yaman ng dagat. Habang lumilipas ang mga araw, lalo nilang nadama ang kahalagahan ng kanilang misyon. Ang kanilang pagsisikap na panatilihing balanse ang kalikasan at kabuhayan ay nagsilbing inspirasyon sa iba, na nagpapalaganap ng positibong pagbabago sa buong komunidad. Ang tibay ng kanilang determinasyon at ang kabutihan ng kanilang hangarin ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa at liwanag sa landas na kanilang tinatahak. Sa isang magandang hapon, habang hinahampas ng mahinang simoy ng hangin ang mga dahon ng mga puno sa paligid, ang buong pamilya at ilang malalapit na kaibigan ay nagtipon sa bakuran ng bahay ni Julio at Andres, para ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang ina na si Aling Teresa. Matapos ang maraming taon nakapos sila para sa anumang handaan, ngayon na umunlad na ang kanilang buhay, salamat sa tulong ng mahiwagang tambuli, sila ay muling makakapaghanda ng espesyal para sa kaarawan ng kanilang mahal na ina. Nag-abala ang magkapatid sa paghahanda ng iba't ibang putahe ng tuna sashimi na hinanda ni Julio, tuna steak na luto ni Andres, at iba pang mga lokal na pagkain na kanilang paborito. Ang bawat putahe ay masarap at puno ng pagmamahal, na lalong nagpasaya sa kanilang ina. Sa gitna ng kasiyahan, nang ang mga bisita ay abala sa pagkain at pagkukwentuhan, nagkaroon ng pagkakataon sina Julio at Andres na mag-usap ng masinsinan sa isang sulok ng kanilang bakuran. Nakakatuwa talaga, di ba kuya? Tignan mo, masaya si inay. Matagal na niyang hindi naranasan ito, sabi ni Andres, habang pinagmamasdan ng kanilang ina na masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Oo, matagal na niyang hindi naranasan ang ganitong saya. Salamat sa tambuli ni Marikit, na kahit paano ay nagbigay sa atin ng sapat na huli para makabangon ulit, sagot ni Julio. Alam mo, kuya, minsan iniisip ko kung tama ba ang hindi pagbahagi sa iba tungkol kay Marikit at sa mahiwagang tambuli. Pero alam ko rin na mahalaga ang pagiging maingat, lalo na't baka hindi lahat ay may parehong pagpapahalaga sa dagat tulad natin, ani Andres, nag-aalala. Si Julio ay sumang-ayon. Tama ka, ang regalo na ito ay may malaking responsibilidad. Hindi lang ito basta-basta dapat ibahagi sa iba dahil maaaring hindi nila ito igalang tulad ng paggalang natin. Mas mabuti nang tayo lang ang nakakaalam para masiguro nating tama ang paggamit nito. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, may kumalabit sa kanilang balikat. Si Aling Teresa ito, lumapit para magpasalamat. Mga anak, salamat ha. Hindi ko inakala na magkakaroon pa ako ng ganitong kasiyahan sa edad kong ito. Para sa iyo ang lahat ng ito, inay. Gusto naming maging masaya ka sa iyong kaarawan, sabi ni Julio, habang niyayakap ang kanilang ina. Alam ko anak, alam kong marami kayong pinagdaanan at pinaghirapan para dito. Maraming salamat, tugon ni Aling Teresa, ang kanyang mga matay namumuo ng luha ng kagalakan. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, bumalik sa pagiging abala ang lahat sa kainan. Ang magkapatid ay tahimik na nagpapasalamat para sa mga biyayang dumarating dahil sa tulong ni Marikit, at sa pagkakataong makapagbigay ng kasiyahan sa kanilang mahal na ina. Sa pagtatapos ng gabi, habang dahan-daang papalayo ang mga bisita at humuhupa ang ingay, naiwan sina Julio at Andres na magkasama, nakatanaw sa dagat. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano para sa hinaharap, laging isinasaisip ang pangangalaga sa regalo ni Marikit at ang balanse ng kalikasan na kanilang sinumpaang protektahan. Sa ilalim ng mapayapang langit, napagtanto nila na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa huli, kundi sa kasiyahang nadarama ng pamilya at komunidad.